Chapter 25, Suratul Furqan, ang pamantayan. Verse 1, Bismillahirrahmanirrahim. Mapagpalang Allah na siyang nagbababa o nagpahayag ng pamantayan sa kanyang aliping si Muhammad upang siya ay maging tagapagbabala para sa lahat ng mga nilikha. Verse 2, Allahu na siya na sa kanya ang pagmamayari ng kapamahalaan ng mga kalangitan at ng kalupaan, at siya ay hindi nagkaroon ng anak at siya ay walang katambal sa kanyang kapamahalaan. At kanyang nilikha ang lahat ng bagay, pagkaraan ito ay pinagpasyahan ng may wastong pagpapasya. Verse 3, ngunit sila ay nagturing bukod sa kanya ng ibang mga Diyos na wala namang nalilikhang anupaman, bagkus sila ay nilikha lamang ng Allah, at sila ay walang taglay na kapangyarihan para sa kanilang mga sarili upang magbigay ng pinsala o pakinabang, at sila ay walang taglay na kapangyarihan upang maggawad ng buhay at magdulot ng kamatayan o ng pagkabuhay na muli. Verse 4, at yaong mga di naniniwala ay nagsasabi, ito ang Quran ay walang anupaman maliban sa isang hinabing kasinungalingan na kanyang nilubid, at siya ay tinulungan ng ibang tao rito. Kaya katiyakan sila mga di naniniwala ay nakagawa ng isang kamalian at kasinungalingan. Verse 5, at sila ay nagsabi, ito ay mga alamat ng mga sinaunang tao na kanyang ipinasulat, at ito ay dinitikta lamang sa kanya sa umaga at hapon. Verse 6, sabihin mo, O Muhammad, ito ang Quran ay kanyang ibinaba o ipinahayag. Siya na nakakaalam ng bawat lihim sa mga kalangitan at kalupaan. Katotohanan siya ay lagi ng mapagpatawad, maawain. Verse 7, at sila ay nagsasabi, bakit itong sugo, si Muhammad ay kumakain ng pagkain at naglalakad sa mga pamilihan na tulad namin? Bakit hindi isang anghel ang ibinaba sa bakit hindi isang anghel ang ibinaba sa kanya upang maging kasama niyang tagapagbabala? Verse 8, o bakit hindi isang yaman ang ipinagkaloob sa kanya o isang hardin na kung saan siya ay maaaring kumain mula roon? At ang mga mapagawa ng kamalian ay nagsasabi sa mga naniniwala, kayo ay sumusunod lamang sa isang lalaking nagayuma. Verse 9, pagmasdan mo, O Muhammad, kung paano sila maglahad ng mga paghahalin tulad sa iyo, ngunit sila ay nangaligaw, kaya sila ay walang kakayahang hanapin ang matuwid na landas. Verse 10, ang pagpapala ay sa kanya na kung kanyang naisin, magagawa niya para sa iyo ang higit kaysa sa lahat ng mga iyan. Mga hardin na sa ilalim nito ay may umaagos na mga ilog, at gayon din ay magagawa niya para sa iyo ang mga palasyo sa mundong ito. Verse 11, ngunit kanilang itinakwil ang oras, ang araw ng paghuhukom, at aming inihanda para sa mga nagtakwil sa oras na iyon ang naglalagablab na apoy sa impyerno. Verse 12, kapag sila ay makikita nito ng impyerno mula sa malayong puok, kanilang maririnig ang matinding pangangalit at dagundong nito. Verse 13, at kapag sila ay tatapon sa loob ng makitid na puok na iyon na nakagapos, sila ay mapapasigaw doon sa kapariwaraan. Verse 14, huwag kayong magsisigaw sa araw na ito para sa isang kapariwaraan lamang, bagkus kayo ay magsisigaw para sa napakaraming susuunging kapariwaraan. Verse 15, sabihin, iyan ba ay higit na mabuti o ang paraiso na walang hanggan na ipinangako sa mga natatakot sa Allah? Ito ay para sa kanila bilang isang gantimpala at patunguhan. Verse 16, naririto para sa kanila ang anumang kanilang inaasam, at sila ay mananatili roon ng walang hanggan. Ito ay isang pangako ng iyong Panginoon, karapat dapat na hilingin. Verse 17, at banggitin mo sa araw na sila ay kanyang titipunin at kasama ng alinmang kanilang mga sinasamba bukod sa Allah. Kaya siya ay magsasabi, kayo ba ang nagligaw sa kanila na aking mga alipin, o sila ang nagligaw sa kanilang mga sarili mula sa tamang landas?
Verse 18, sila ay magsasabi, luwalhati sa iyo, hindi marapat para sa amin na kumuha o magturing ng alinmang awliya o tagapangalaga bukod sa iyo. Ngunit ikaw ay nagkaloob ng kaginhawaan sa kanila at sa kanilang mga ninuno hanggang sila ay nakalimot sa mensahe at sila ay naging mga mamamayang napariwara. Verse 19, kaya katiyakan sila na inyong sinasamba ay magtatakwil sa inyo sa anumang inyong sinasabi at hindi ninyo makakayang iwasan ng parusa at wala kayong matatagpuang tulong at sino man sa inyo ang gumagawa ng kamalian, aming ipalalasap sa kanya ang malaking parusa. Verse 20, at kami ay walang ipinadalang nauna sa iyo, O Muhammad, na isa man sa mga sugo, maliban na sila ay kumain ng pagkain at karaniwang nagsilakad sa mga pamilihan. At aming ginawa ang mga iba sa inyo bilang pagsubok para sa mga iba. Hindi ba kayo makapagtiis at ang iyong Panginoon ay lagi nang nakakakita sa lahat ng bagay. Verse 21, at yaong mga hindi umaasa sa pakikipagharap sa amin ay nagsasabi, bakit mga anghel ang ibinaba sa amin o bakit hindi namin nakikita ang aming Panginoon? Katiyakan sila ay naging mapagmalaki sa kanilang mga sarili at naging mapagmataas sa labis na pagmamataas. Verse 22, sa araw ng kanilang makikita ang mga anghel sa oras ng kamatayan, walang mabuting balita ang maihahatid ng araw na iyon para sa mga mapagawa ng kabuktutan. At sila ang mga anghel ay magsasabi, ipinagkait at mahirap abutin para sa inyo ang anumang mabuti. Verse 23, at aming sisiyasatin o isasaalang-alang ang anumang gawaing kanilang ginawa, at aming gagawin ito na tila nga nangagkalat na alikabok. Verse 24, ang mga kasamahan o mga nanirahan sa paraiso sa araw na iyon ay nasa isang higit na mabuting paninirahan at mabuting pahingahan. Verse 25, at alalahanin ang araw na ang kalangitan ay mabibiyak na may lumalabas na mga ulap at ang mga anghel ay pabababain ng sunod-sunod na pagbaba. Verse 26, ang tunay na paghahari kapamahalaan sa araw na iyon ay para sa mahabagin at ito ay isang mahirap na araw para sa mga di naniniwala. Verse 27, at sa araw na iyong kakagatinang mapagawa ng kamalian ng kanyang mga kamay sa panlulumo, siya ay magsasabi, sana ay tinahak ko ang landas ng sugo ni Muhammad. Verse 28, kasawian sa akin, sana hindi ko itinuring ang isang ganoon bilang matalik na kaibigan. Verse 29, katiyakan siya ang umakay sa akin sa pagkaligaw mula sa pag-alaala sa Quran. Pagkaraan ito ay dumating sa akin at sa tao, ang Satanas ay lagi nang nangiiwan sa oras ng kagipitan. Verse 30, at ang sugo, si Muhammad, ay nagsabi, O aking Panginoon, katotohanan ng aking mga mamamayan ay nagturing dito sa Quran bilang isang bagay na iniwan o walang halaga. Verse 31, at tulad ng iyong mga kaaway, O Muhammad, ganyan din namin ginawa sa bawat propetang isang kaaway mula sa mga taong mapaggawa ng kabuktutan. Subalit sapat na ang iyong Panginoon bilang tagapagpatnubay at tagapagtangkilik. Verse 32, at yaong mga di naniniwala ay nagsabi, bakit hindi ibinaba o ipinahayag ang buong Quran sa kanya ng minsanan? Aming binigyan ng agwat ang pagpapahayag sapagkat ganyan namin pinatatag sa pamamagitan nito ang iyong puso. At aming nilagyan ng agwat ang pagbigkas nito ng natatanging pagbigkas. Verse 33, at sila ay hindi lumalapit sa iyo na may dalang paghahalintulad o pagtatalo maliban na madami na aming dalhin sa iyo ang katotohanan at mahusay na pagpapaliwanag. Verse 34, yaong mga titipunin sa impyerno na nakasubsob sa kanilang mga mukha, sila yaong nasa pinakamasamang kalagayan at pinakamalayong pagkaligaw ng landas. Verse 35, at katiyakan aming ipinagkaloob kay Moses ang kasulatan o Torah at aming itinalaga para sa kanya ang
kanyang kapatid na si Aaron bilang isang tagapag-alalay. Verse 36, kaya aming sinabi sa kanila, kayo ay kapwa magtungo sa mga mamamayang nagsipagtakwil sa aming aya o babala. Pagkaraan sila ay aming winasak ng ganap na pagkawasak. Verse 37, at ang mga mamamayan ni Noah nang sila ay nagsipagtakwil sa mga sugo, sila ay aming nilunod at sila ay aming ginawa bilang aya o babala o aral para sa sangkatauhan, at aming inihanda ang mahapding parusa para sa mga mapaggawa ng kamalian. Verse 38, at aming winasak ang mga mamamayan ng Ad at mga tribo ng Samud at ang mga naninirahang mamamayan ng Aras at maraming salinlahi o henerasyon sa kanilang mga pagitan. Verse 39, at bawat isa sa kanila ay aming inilahad ang paghahalintulad bilang babala at bawat isa sa kanila ay aming winasak ng ganap na pagkawasak. Verse 40, at katiyakan kanilang nararaanan ng bayan ni Propeta Lut na pinaulanan ng ulan ng kasamaan, mga bato. Kaya hindi ba nila nakita ang bakas ng pangyayaring ito, ngunit sila ay hindi umaasa sa pagkabuhay na muli. Verse 41, at kapag ikaw o Muhammad ay kanilang nakita, sila ay nakikitungo sa iyo sa paraang may panunuya na nagsasabing, ito ba ang isang ipinadala ng Allah bilang sugo? Verse 42, halos nagawa niyang mailayo tayo mula sa ating mga Diyos kung hindi lamang tayo naging matiisin sa pagsamba sa kanila, ngunit kanilang mapag-aalaman kapag kanilang makikita ang parusa kung sino ang higit na napalayo mula sa tamang landas. Verse 43, hindi mo ba nakita o Muhammad ang isang taong nagturing sa kanyang sariling pagnanasa bilang kanyang Diyos? Kung gayon, ikaw ba ay magiging kanyang wakil o tagapangasiwa? Verse 44, oo, inaakala mo ba na ang karamihan sa kanila ay nakaririnig o nakauunawa? Katotohanan hindi, bagkus sila ay katulad ng mga hayop, sa halip sila ay higit pang nangaligaw ng landas kaysa sa hayop. Verse 45, hindi mo ba nakikita ang iyong Panginoon kung paano niya pahabagin ang anino, at kung kanyang naisin magagawa niyang ito ay manatiling nakatinag, di gumagalaw, pagkaraan aming ginawa ang araw para rito bilang pananda o panuntunan nito. Verse 46, pagkaraan ay aming babawin ito pabalik sa amin, isang marahang nakakubling pagbawi. Verse 47, at siya ang gumawa ng gabi para sa inyo bilang saplot sa pagtulog at bilang pamamaraan ng pamamahinga, at siya ang gumawa ng araw bilang pagbangon. Verse 48, at siya ang nagpadala ng mga hangin bilang pahiwatig ng magandang balita bago ang kanyang habag o pagpatak ng ulan, at aming ibinaba ang malinis na tubig mula sa langit. Verse 49, upang aming bigyang buhay sa pamamagitan nito ang lupang dati ay tigang, at aming ibinigay ito bilang inumin sa aming napakaraming nilikhang mga hayop at tao. Verse 50, at katiyakan aming ipinamahagi ito ang ulan o tubig sa kanila upang sakali sila ay mapaalalahanan tungkol sa pagpapala ng Allah. Ngunit sa kabila nito, karamihan sa mga tao ay tumatanggi maliban sa kawalang pasasalamat. Verse 51, at kung aming naisin, maaari naming palitawin sa bawat bayan ang isang tagapagbabala. Verse 52, kaya huwag sumunod sa mga di naniniwala, bagkus makipaglaban sa kanila ng buong kagitingang pakikipaglaban. Verse 53, at siya ang nagpakawala ng magkasabay sa dalawang dagat o dalawang uri ng tubig, isang kasiyasiya at malinis at isang maalat at mapakla, at kanyang inilagay sa pagitan ng mga ito ng dalawang uri ng tubig ang isang harang at isang sagkang pumipigil. Verse 54,
At siya ang lumikha sa tao mula sa tubig o similya at ginawa siyang isang kamag-anak sa pamamagitan ng angkan at pag-aasawa. At ang iyong Panginoon ay may ganap na kakayahan hinggil sa paglikha. Verse 55, at siya ay sumamba sa iba bukod sa Allah na walang nagagawang pakinabang sa kanila o pinsala sa kanila. At ang taong di naniniwala ay lagi ng alalay ng Satanas laban sa kanyang Panginoon. Verse 56, at ikaw ay hindi namin ipinadala o Muhammad maliban bilang tagapaghatid ng magandang balita at isang tagapagbabala. Verse 57, sabihin, ako ay walang hinihiling na anumang kabayaran sa inyo para rito maliban na sino mang magnais ay maaaring tumahak ng landas tungo sa kanyang Panginoon. Verse 58, at magtiwala sa Allah na laging nananatiling buhay, di namamatay, at siya ay yung luwalhati ng kanyang mga papuri, at siya ay sapat na bilang lubos na nakababatid ng mga kasalanan ng kanyang mga alipin. Verse 59, na siyang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan at anumang nasa pagitan ng dalawang ito. Sa loob ng 6 na araw, pagkaraan siya ay pumaitaas sa trono ang mahabagin, kaya ikaw Muhammad ay magtanong tungkol sa kanya. Siya ay isang maalam ng lahat ng bagay. Verse 60, at kapag ito ay sinabi sa kanila, magpatira pa kayo sa mahabagin Allah, sila ay nagsasabi, at ano ang mahabagin? Kami ay nararapat na magpapatira pa sa kanya na iyong ipinag-uutos sa amin, at ito ay nakadaragdag lamang sa kanila ng higit pang pagtututol o paghihimagsik. Verse 61, ang pagpapala ay sa kanya na naglagay sa kalangitan ng mga naglalakihang mga bituin at naglagay doon ng nagliliyab na lampara. Ito ang araw at maningning na buwan. Verse 62, at siya ang gumawa ng gabi at ng araw na nagsasalit-salitan para sa sino mang nagnanasang makaalala o nagnanasang magpasalamat. Verse 63, at ang mga alipin ng mahabagin ay yaong mga nagsisilakad sa kalupaan ng maayos, marangal at walang pagmamalaki. At kapag ang isang bangbang ay mangusap sa kanila ng marahas, sila ay nagsasabi ng mahinahong salita ng kapayapaan. Verse 64, at yaong mga gumugugol sa bahaging oras ng gabi sa kanilang Panginoon, nagpapatira pa at tumitindig sa pagdarasal. Verse 65, at yaong mga nagsasabing, o aming Panginoon, ilayo mo po sa amin ang parusa ng impyerno. Katotohanan ng parusa nito ay lagi nang nananatiling nakakapit. Verse 66, katotohanan ito ay kasamaan o impyerno bilang isang hantungan at tirahan. Verse 67, at yaong kapag gumugugol ay hindi mapagmalabis o hindi mahigpit, bagkus lagi nang nasa pagitan yan katamtaman. Verse 68, at yaong hindi nananawagan o dumadalangin sa ibang Diyos na itinatambal sa Allah at hindi pumapatay ng kapwa-tao na ipinagbabawal ng Allah maliban sa makatuwirang dahilan, at hindi nagkasala ng bawal na pakikipagtalik, at sino man ang gumawa niyan ay makatatanggap ng isang bayad sala o kabayarang parusa. Verse 69, pagibayuhin para sa kanyang parusa sa araw ng pagkabuhay na muli, at siya ay mamamalagi roon ng hiyang-hiya. Verse 17, maliban niya ang mga nagsisi at naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, papalitan ng Allah para sa kanila ang kanilang mga masasamang gawa ng mga mabubuting gawa, at ang Allah ay lagi ng mapagpatawad, maawain. Verse 71, at sino man ang nagsisi at gumawa ng mga gawaing matuwid, katotohanan na siya ay nagbalik loob sa Allah ng buong pusong pagsisisi. Verse 72, at sila yaong mga hindi sumasaksi sa kasinungalingan, at kapag sila ay napaparaang malapit sa kasamaang usapan, sila ay nagdaraan ng marangal o kapitapitagan. Verse 73, at yaong kapag pinaalalahanan ng aya o kapahayagan ng kanilang Panginoon, sila ay hindi humahantong sa pagbingi-bingihan at pagbulag-bulagan. Verse 74, at yaong mga nagsasabing, aming Panginoon, igawad mo po sa amin mula sa aming mga asawa at mga anak ang kasiyahan ng aming mga mata, at kami po ay gawin mong pinuno o huwaran para sa mga natatakot sa iyo. Verse 75,
Sila ang mga pagkakalooban ng Gurufa, pinakamataas na kalagayan sa paraiso nang dahil sa kanilang pagtitiis. Doon sila ay sasalubungin ng mga pagbati at salita ng kapayapaan. Verse 76, sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan, sadyang napakabuting hantungan at tirahan. Verse 77, ano ba ang pinangalagaan sa iyo ng aking Panginoon, kundi ang inyong mga panalangin. Kaya katiyakan para sa inyong mga nagtakwil, ang inyong pagtakwil ay mananatili sa inyo.